Okay, ito ang mabilisang sulyat natin sa kaso ng Korte Suprema, Anido v. Republic. So paano nga ba talaga mapapatunayan dito sa Pilipinas ang isang foreign divorce decree na nakuha ng asawang dayuhan? Tingnan natin yung kaso ni Rosary Anido. Siya ay Pilipina, yung asawa niya Peruvian, pero nag-divorce sila sa Kentucky, USA. Gusto niyang kilalanin dito yon para, alam mo na, makapag-asawa ulit siya eventually. So ano yung mga importanteng points dito? Una, hindi raw sapat na ipapakita mo lang yung mismong papel ng divorce. Importante to ha, kailangan mo ring patunayan yung batas doon sa lugar kung saan nakuha yung divorce, in this case, Kentucky law. Kailangan ipakita na okay lang sa batas nila na yung dayuhang asawa mag-divorce at pwedeng magpakasal ulit. Yan ang sinasabi sa Article 26, Paragraph 2 ng Family Code natin. Pangalawa, linawin natin ang batas na kailangan patunayan, yung batas ng Kentucky, kung saan nag-grant yung divorce at kung saan sila parang naninirahan, hindi yung batas ng Peru, kahit Peruvian yung asawa niya. Sabi ng korte, ito raw ay dahil sa prinsipyo ng comity, yung paggalang natin sa batas ng ibang bansa. At para maabot yung purpose ng Article 26.2. At pangatlo, tungkol sa ebidensya. Medyo nagkaproblema si Anido dito. Kasi yung piniresenta niyang proof ng Kentucky law parang printout lang, tapos may sarili siyang attestation. Kahit notarized, hindi raw yon sapat according sa rules of court. Specifically, Rule 132. Kailangan daw yung official publication talaga o yung kopya na may tamang certification at selyo mula sa consulate. Pero dahil napatunayan naman yung mismong divorce decree, mabait yung Korte Suprema. Ibinalik nila yung kaso sa Court of Appeals para bigyan pa si Anido ng chance na mag-submit ng tamang pruweba ng batas. Kaya ang takeaway dito, sa pagkilala ng foreign divorce, critical yung tamang pruweba, hindi lang ng divorce mismo, kundi pati na rin ng batas ng ibang bansa na dumaan sa tamang proseso.